Yes, another day, another vlog, another update. Ulit tayo guys, dito tayo sa Barangay 313. Ayan binisita natin uli ang Barangay 313. At alamin natin kung ano na ba ang kalalagayan dito pagkatapos na ng demolition. So titignan natin guys. Dahil maraming may kagustuhan na i-update natin ang Barangay 313. So ito na guys ang inyong request. Oo, mag-update tayo. So for now, ang nakikita natin ay tapos na nga ang demolition. At ang naiwan na lamang dito ay mga debris. Debris na kailangan ng ihauling. So ang ating ngayon, kung kailan hahakutin itong mga debris na nandirito at kung kailan aayusin yung bangketa na naiwan nitong naturang barangay hall. Ngayon, alamin naman natin yung kalalagayan ng eskwelahan. Ay ito na nga wow, parang naktila baga parang nakahinga ng maluwag yung eskwelahan guys. At ang ayan, preskong presko. Oo, preskong presko na yung eskwelahan. Ayan. So titingnan natin maigi. Iyan na yung hitsura ng eskwelahan guys. Ang Arellano High School. Iyan. Ito na ang Arellano High School. Ang luwag na at malinis na. Wala nang balakid pa o wala nang makikitang tarpaulin, ay wala na rin. So ang makikita na lang natin guys ay mga debris. Ito nga yung sabi ni Foreman na for hauling na. So antabayan na lang natin guys kung kailan nila hakutin ito. At I'm sure na isasabay na rin nila yung pag-aayos nitong naturang bangketa, itong sidewalk para magamit na ng mga estudyante. So sa kasalukuyan na dati-dati makikita natin na pagkataas-taas nitong building dito ng 313, Barangay 313 ay heto na. At maliwanag pa sa sikat ng araw. Ayan sikat na sikat yung araw at pasok na pasok doon sa school. Yan. So ibig sabihin lamang ay malinis na nga. Di ba? So yan na nga. At dapat talagang siguro as soon as possible. As soon as possible. So dapat na sigurong ito ay mahakot na. At siyempre konting linis pa ito Datanggalin nila itong mga usli-usli dito na bakal pa. May mga bakal-bakal pa Ayan may mga bakal-bakal pa guys na tayo nakikita. Ayan. So ito ay aanin pa to. Lilinisin pa to, ki-clearing. Ipapantay ito sa bangketa yan So ayan pa yung hitsura guys. At antabayanan natin kung kailan nila ito hahakutin At para para madaanan na ng ating mga kabataan, mga estudyante. At itong gate, so kailangan na siguro din itong gamitin at mabuksan dahil kailangan linisin pa rin yung nandun sa may At alam ko meron pa itong mga debris sa loob ng eskwelahan.
So isa pa rin ito sa mga dapat na malinis. So ayan guys, siyempre nananawagan tayo sa engineering, sa engineering ng Manila. Ayan, kung kailan kaya ito lilinisin. Yan, kasi siyempre pinalis natin yung building dito na 4-story. Na para magamit ng ating mga estudyante. Siguro naman ay lilinisin natin ng maigi rito. At siyempre palilitawin natin yung bangketa. Ayan Ito. So kailangan lumitaw ito, di ba? Para yung mga bata dito na dumaan, para hindi na sila nakikipag siksikan doon sa kalsada. Ito, kailangan lumitaw ito guys. Ito. At siyempre sisilipin natin yung loob ng school, kung kailangan din bang linisan. Yes, kailangan din guys. Yan yung loob ng school. So ayan guys, yan yung loob ng school. At siyempre may mga pangilan-ngilan pa rin mga bakal-bakal pa dito. So kailangan talaga tong i-clear, Totally hindi pa siya tapos. Oo, para sa akin tapos na po yung demolition, pero yung paghahakot ng mga debris, ito yung kailangan pa talagang tutukan, gawin. At ang kailangan dito ay loader. Kahit yung loader lang na maliit, pwede na rito. So yun, kapag nakita natin si Foreman, ayan Foreman Wancho, ayun, engineer, mga engineer. Ayan So kailan kaya ito mahahakot guys? Ayan dahil yung ating mga viewers, siyempre ang ating mga kababayan dito sa Barangay 313. At siyempre doon sa mga nanay na rin ng mga batang nag-aaral dito, ay siyempre nag-aabang na rin sila kung kailan ba talaga malilinis na ito. So inuulit natin, kaya po tinanggal itong naturang barangay hall. Dahil nga po obstruction ito sa eskwelahan at sa mga estudyante na mga nag-aaral dito sa Arellano High School. So yon ang aabangan natin guys. At siyempre tututukan natin itong maigi. Kung kinakailangan, aaraw-arawin natin to para makita natin na kung gaano ba kalinis o maibabalik ba sa dating forma yung naturang bangketa na to. Siyempre hindi tayo papayag na iwanan na lang basta-basta ng ganito yung proyektong to o project na to. So antabayanan natin guys. Kagaya akala mo nasa expressway siya kung magpatakbo. Hindi niya alam school soon. So dapat malumanay, di ba? Kaya nga kailangan talaga na maayos na itong bangketa na to at madaanan na ng tao. At para hindi na sila nakikipagpatintiro pa dito sa kalsada, di ba guys? So ayan. Unti-unti na rin natatambakan ng basura dito kasi nga nakikita nila may mga debris. So yun, maraming salamat po sa pagsama sa ating update. At antabayanan nyo ako ulit, samahan nyo ako ulit sa ating pag-update sa lahat ng mga proyekto ng ating lungsod ng Manila. So salamat po ng marami. Yabagis Vlog hindi sikat pero magbablog ng tapat.